Eh, siyempre, di ba, may connection. Ano? Siyempre ako, papasok naman ako nun. Papasok ako. Papanoorin ko, Ombudsman Boyeng Remulla, sino pa ba? Si General Torre, kung di ako nagkakamali, na interview din doon. Ganun, no, mga kababayan. Dito sa channel ko, bihirang-bihira po, mga Boss Chipamo, sir, yung mag-interview. Bukod sa wala kaming kakayahan, no, no, bukod sa wala kaming kakayanan na mag-interview doon sa mga malalaking tao, aminado ako, no? Wala kaming kakayanan. Ayaw ko din ho, mga kababayan, dahil hindi kinakaya ng oras ko. No, natatakot ako na kapag nandiyan yung mga yung inimbitahan natin na interviewin, tapos ako late, wala pa ako dahil meron akong ibang inaasikaso. Kaya po wala kayong aasahan sa akin na mga ganun po, mga kababayan. So, bilang ako sa sarili ko, yung binanggit ni Takeru Miyamoto na subukan niya na mag-live ng siya lang, tingnan natin kung papasukin siya. No? Sabi ko, may punto nga naman. Kasi kung ako, pumapasok talaga ako at nanonood ako talaga nung vlog ni Christian Esguerra kapag ka yung talagang mabigat yung tao at saka yung talagang kapag ka, ano tawag doon mga bossing? Yung guest niya ay yung viral, no? Na mga tao na kanina lang may issue dito sa tao na to tapos biglang guest niya na. Yun, pinapanood ko yun, pumapasok ako at hindi nga lang ako nakakapag-comment kasi minsan ano lang nasa trabaho o nasa kung may ginagawa ko, pakinig lang ho, no? Walang, hindi yung presidente. Siguro may natawag siyang mga kongresista tanga, may natawag siyang mga senador na tanga. Pero ngayon ang tinawag niyang tanga ay yung presidente. Kaya dito, nakikita ko kung bakit may mga nagalit na mga BBM vloggers. By the way, hindi ko dinedefend si Christian. I'm just analyzing yung both sides na nakikita ko dito. And yung siguro siya may nakaka-offend yun. Kasi nga, ito isang tao na si PBBM, isang tao na you look up to for the vloggers and the supporters of BBM. So for him to say tsaka yung ako alam ko yung frustration ng ibang mga vlogger at lalong-lalo na ng mga loyalista. Pero mo nakapokus na nga yung tao, no? Sa totoo lang ho, mga kababayan, nung dating administrasyon kay Duterte, meron po ba kayong narinig na mga ipinakulong na malalaking tao? Meron po ba kayong mga narinig na investigasyon doon sa mga flood control, sa mga ghost project? Meron tayong narinig kay Duterte, mga kababayan, na ang sabi niya, alam ko merong mga kalukuhan dyan at may korupsyon dyan sa loob ng DPWH. Pero yung action po na dapat gawin bilang presidente, makapangyarihan o pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas, walang ginawa doon. Si Digong ho, mga kababayan. Pero etong administrasyon natin, umulan lang po, mga Boss Chipamo, sir, bumaha, nakita ng presidente, nagtaka. 13,000 ang sinasabi nilang flood control na pinagawa nila nung panahon nang sila ay nanunungkulan. Pero parang walang gumagana. Kinabukasan no, mga kababayan, nagpa-imbestiga. Sumunod na mga araw, nilatag sa harap nating lahat yung 15 mga kontraktor po na malalaking mga nakatatanggap na mga proyekto galing sa gobyerno. Hanggang sa sanga-sanga na po, hanggang sa umabot na sa mga diskaya, hanggang sa nakakulong na yung mga diskaya, hanggang yung umabot na sa ibang mga senador, hanggang sa nasa pool na yung mga district engineer. Di ba ba? So, sa ngayon, ganyan po yung nakikita natin na talagang sumasanga-sanga na po, mga kababayan, at nakikita isa-isang mga nahuhuli, tapos biglang ang maririnig mo, it's either tanga yung presidente or kasabwat siya. Talaga naman magagalpot. Tragis na to. Pero mo, tingnan mo nga yung Pangulo. At eto pa ho, mga kababayan, ha? Eto pa po, pati po yung mga kakamping. Kumbaga ho, wag na natin sabihin napapahanga kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero napapasuporta po dahil doon sa talaga namang kaliwat kanan yung mga naipapakulong. Di ba?
Sabi ni Forever Bert De Jesus, wala, malalaking tao na nakakulong, pinalabas niya. Sama nga yung ano, di ba, si Robin Padilla, pinalabas niya din. na parang either tanga siya o kasabot siya. Pansin nyo mga kababayan, sandali lang, yung Robin Padilla law. Sino ang nakinabang doon sa sinasabing Robin Padilla law? No? Na bumaba yung bumaba yung pinaka sentensya noong mga tao na nagdadala ng illegal na posesyon ng mga beng-beng. Sino lang ho ang nakinabang doon? At sino ang makikinabang? Yung mga kagaya ni Robin Padilla po. No? O para mapalabas natin itong tao na to. Sige, babaan natin ang sentensya ng mga taong ang sala ay illegal possession of beng-beng. O di ba? Yun lang, mga kababayan. Si Boy Shili at yung mga may mga kolorum na beng-beng. O di ba? Sabi ni Matcha Mochi, shout out sa iyo. Eh di siya din. Di ba? Ganon. Yung administrasyon dati, Ma'am Len De Los Santos, shout out po sa inyo. Siguro nakaka-offend ngayon. At dito, bumanat na yung mga vloggers ni BBM. Ngayon, si Christian naman, syempre, palaban to si Christian din eh. Sabi niya, na coordinated daw yung attack laban sa kanya. Ngayon may Coordinated. Ako naman ho, mga kababayan, although meron kami mga grupo, meron kaming group chat, no? Lalo na yun, the Big Five, yan, may group chat kami. Pero hindi naman na pag-usapan, banatan natin to pre, ba't ganito, ganyan. Wala naman, no? Doon sa Big Five, alam nyo, lalo na, nandiyan si Boss Mike Cervera, alam nyo, pinag-uusapan no doon, mga kababayan, mga Boss Chipamo, sir. Lalo na si Coach Jarrett, Rolex. ganun mga pinag-uusapan doon. Tapos yung Land Cruiser, yung mga ganon. Eh sabi ko, naku, wala akong may sagot dyan. Wala akong masabi dyan. Kaya Abing Sulit, nandiyan ka na, shoutout sa iyo. Kaya tahimik lang po ako doon, mga kababayan. Pero yung tungkol dito, wala eh. Nakita ko, ganito yun. Sino ba nakitaan ko ng vlog nun? Yung Ketap 1. Nakita ko yung vlog niya. Sabi ko, ganito. Tapos narinig ko, yung ang pagpipilian nga lang, it's either tanga ka or kasabwat ka. Sabi ko, sandali lang. Tapos hanggang sa umano na po yun. Hanggang sa siyempre, marinig din po ng iba. Kumalat na din po yun, mga kababayan. Bilang isang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, naghagilap ako nung kanilang mga reaksyon. Kung ano yung kanilang reaksyon. Coordinated or hindi, ang tanong, okay lang ba na sinabi niya? Sabi ni Ma'am Trek Sevilla. Tapos po mga kababayan, siyempre, kaming mga vlogger, sa mga channel namin, may nakasulat dyan no? Ito yung mga oras at mga ito yung mga oras na ikaw ay madaming nanonood sa iyo. Ito yung mga oras na wala masyadong nanonood sa iyo. So ngayon mga kababayan, bilang ang akin channel, yung channel nila, lahat po yan, kumbaga, sa Pilipinas, yung pinaka-time niyan, no? Nagkakasabay-sabay talaga. At iisa yung mga nagiging content po. Mauubos ang followers niya, kumampi kay Esguerra. Kapal na muka, sabi ni Wancho Sinigayan. Sabi ni Matcha Mochi, either of the two description na sinabi niya kay PBBM ay mali. Ako, kaya ko idepensa na kung bakit ko sinasabi na para sa akin, wala doon. Hindi ko nakikita nakasabwat ang Pangulo dahil ang nakikita ko, siya ang nagpaumpisa ng mga investigasyon. Hindi ko nakikita na tanga ang Pangulo dahil nga may mga for later release, kumpletohin nyo ang mga dokumento ninyo, etc., etc. At merong yung tipo bang pagka nakuha na yung pondo o budget, tsaka na magwawalang yung tao. Kung ang pinagsasabi mo kay Bongbong Marcos na ating presidente, puro maganda, nakalagay doon sa mga dokumento, doon sa mga sinulat o yung mga insertion mo para sa mamamayang Pilipino, napatunayan mo naman. No? Kaso hindi naman pala yun yung hangarin mo. Di ganun. Di ba mga kababayan?
isisisi mo po ba yun kay Pangulong Bongbong Marcos? O game, tuloy. coordinated attack. Ngayon, alam ko naman sinasabi ng mga vlogger si Bibi, ang wala daw coordinated attack to, hindi naman daw sila bayad, ganun. Alam mo, ang ibig sabihin na naman ng coordinated attack ay yung napag-usapan na guys, hindi pwede to, pwede ba, laban Sa amin, sabi ko nga sa inyo, diyan sa Big Five namin no? Pinag-uusapan po Rolex, no? O nandiyan si Coach Jarrett, napakahilig sa relo. O Rolex, tapos yung mga Land Cruiser, yung mga sasakyan, ganyan lang wentuhan lang po na walang wenta, mga kababayan. tayo. So I believe Yung sasabihin, mga pare, banatan natin ito, ganito, ganyan natin. Wala. Sa akin wala, mga kababayan. Hindi ko alam doon sa iba. Kasi eto naman, kaya nagmula yung vlog natin at kung bakit natin na-vlog dahil na din napanood natin yung kay Top 1, kay Takero Miyamoto, kay Atty. Claire Castro at eto yung kay Chris Dan. 15K na nabawa sa subscriber niya. Biruin mo, ilang araw pa lang ho yan. Dalawa o dalawat kalahating araw pa lang po, mga boss chief amo, sir. na may isang portion na coordinated. Kasi kung makita mo yung mga sinasabi, medyo pare-pareho. I'm not saying Pare-pareho. Siguro pare-parehas naman din ang naiisip na dahilan nila kung bakit hindi sila pumapayag na tanga ang Pangulo at kasabwat ang Pangulo. Chain reaction yung di pinag-usapan. bayad sila na gawin to, na i-attack si Christian. Hindi yun ang sinasabi ko. Sinasabi ko lang na, and when I say this neutrally, wala akong Basta ho ako, hindi ako journalist, hindi ako nagpapanggap na journalist. Miski ho vlogger, huwag niyo tatawagin vlogger. Ano? Okay na po sa akin yung kolokoy, ganyan lang po. Siraulong, ganyan, walang problema sa akin dyan. Kahit ano sabihin nyo sa akin. Si Mark Ramos, nagpapanggap, hindi ako ni minsan nagpanggap bilang isang journalist dahil hindi ko naman pinangarap maging journalisto, mga kababayan. Basta kami ni YouTube, nag-uusap kami tuwing 21 at 23, napasaya niya na ako ng 23, okay na yun. Kahit ano pa itawag niyo sa akin, okay lang. pinapanigan dito. Sinasabi ko lang yung tingin kong nangyari dito na may isang grupo na nakapag-usap yan na chat group kasi alam nyo, since nung panahon ni Duterte, nung mga trolls si Duterte, meron sila talagang chat group kung saan, ayan, bayad yung mga yan. Siguro para sa kahit sa anong naman no? Kahit sa ang side naman po ng politika. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, Boss Mark Kolokoy, o yan, ganyan. Okay na. Siguro kahit sa ang side naman politika, mayroong group chat. Kahit kakamping, kahit na kahit diyan sa mga berde, sa kahit nga sa Senado, may group chat. Kahit sa Kongreso, panigurado, may group chat. Ano po? Basta yung basta may nagkatipon-tipon na magkakaibigan o ang grupuhan, panigurado po, may group chat yan. Tapos attack. Kung sino ina-attack nila, nagkakalat ng mga fake news, di ba may ganun yan Tapos naalala ko, ayun nagkaroon na ng mga BBM vloggers, tumami na. Tapos madami na kami umepal. madami na kami nakisali. Yung mga ayun, hindi. Kung yan yung tingin nila na BBM vloggers. Ako kasi mga kababayan, hindi ko hindi ko matawag yung sarili ko na BBM vloggers, mga boss chief sir. Ang pinaka para ho sa sarili ko, siguro kung vlogger talaga ako, vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Kasi para ho sa akin kapag kayo BBM vlogger, Duterte vlogger, ganito, ganyan. Yung tipo bang parang inassign or baka ako lang ang nag-iisip parang inassign ka dyan o para BBM vlogger ka. No? Mas gusto ko, tinatawag ako isang vlogger o isang individual na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Juancho Sinigayan, tapos na karir mo, pulpul na journalist. Ubos ang followers mo sa ginawa mong Esguerra fake first cup Esguerra. Yan, galit talaga si Sir Juancho. yung mga pinks, mga pink lawans, dumami na.
At may mga nagkakaroon ng mga grupo-grupo yan, mga chat groups. Kasi, Dito nga ho sa atin, mga kababayan, oh. 'Di ba? Ano sabi? At sabi, Alpha, ano yun kanina? Nakalimutan ko na yung ano grupo natin. Alpha Pico Beta, oh, 'di ba? Naalala niyo yung Alpha Pico Beta? Uy, walang Alpha Pico Beta, ha? Meron tayo dito, si Reza Force Family. Ayan, na walang sawang sumusuporta sa atin. kailangan mag-usap-usap din yung mga iba't ibang mga grupo. At meron ako isang chat group, kasama ko yung mga ilang BBM vloggers na kakilala ko. At doon, nag-uusap kami doon. So nakikita ko talaga na meron talaga mga chat groups yan na pag-uusapan din yung mga ganyan bagay na parang sa Sabi ni Ma'am Marivic Brasos, replay na lang ako mamaya, hindi ko marinig, malakas ang ulan. Kasi nagluluto ako ng ulam, sinigang na bangus. Ay, ang sarap naman. Ano po, malamang magkaasawa na naman po kayo niyan, Ma'am Marivic Brasos. Oh.